Ang ganda. Gawa ng cream cheese at... So, ito yung gagamitin natin. Now what? Yeah. Yan, may nakuha pa akong konti. And ito yung tuyo. Tuyo siya, oh. Tingnan nyo, oh. Sugar. Nalusaw! Bakit? Epic fail. Kaulan, tingnan nyo. Ari ko, sandali lang pakita ko. Ang ganda ng... Ayun, oh. Ang ganda. Lalo na dun, oh. Kita nyo ba? Ang ganda ng ano. Ang ganda ng ulap. Time check. 5:40 ng hapon. Ayan, katatapos lang nila. Sobrang ingay nito. Grabe. Ayan, tapos na sila. Ang ganda ng paligid, ano? Lalo na doon. Ayun, oh. Ang ganda sa personal, as in. God's perfect creation. Pakaganda. May ilaw na ang Mercury. Tingnan nga natin dito banda. Ayun, oh. Tara, baba na tayo. Katatapos lang umulan actually. Ito naman yun sa kabilang side. Hello! Magandang gabi po sa inyong lahat. So, andito ako sa kusina dahil magluluto naman tayo ng dinner at ako ay may assistant. So, ayun, bali, continuous ko lang yung vlog ko kanina. And then, alam niyo ba, namili ako ng milk, ng gatas kanina, kaso, tingnan nyo, pakita ko sa inyo. Sira ang ibinigay sa akin, spoiled na. Nung binoiled ko siya, para siyang nagbubuo. Ayun, pakita ko. Wait ha. Pero sineparate ko na kasi may gagawin ako. So, ito na. Ito yung nakuha ko. Ito yung ginagawang cream cheese. Pero this time, hindi ako gagawa ng cream cheese. At, ayan o, nagbubuo siya. Kumbaga, in short, panis yung gatas na ibinigay sa akin. Ayan o. Nakuha ko. Ito, parang pwede din gamitin ata. So, i-search ko pa kung ano yung pwedeng gawin dito. Whey ata ang tawag dito. So, ito yung gagamitin natin. And, ang gagawin natin ngayon ay, gagawa ako ng rasgulla. It is a Nepali sweets. So, pakita ko sa inyo kung paano gawin gamit itong na-spoiled na gatas. So, pag may spoiled po kayong gatas, huwag nyong itapon. Ganito ang gawin nyo. Gusto niya daw kumain or uminom ng lassi. So, tinuturuan ko siya kung paano gawin ang lassi. Simple lassi lang naman. How many spoon of yogurt you put? 3. Okay. And sugar? How much? Maybe 1? Like 1 cup. Full. Oh, yeah. Not full. Little bit.
Little bit more. Okay. And then, glass of water and Cold water. cold water. Until here. Only. 750. 750. So, gumagawa ulit ako ng dinner namin, parata. Mga favorite alu parata. So, naipakita ko na to before. So, hindi ko naipakita sa inyo kung paano ko gawin. How many? 3. Ayan, pakita ko sa inyo si Chang gumagawa ng ng lasagna. Blend it. Finish. Hold it while it's steaming. 1. Oh, 1 na. Okay, taste it. Enough? Perfect? More sugar? Oh. So, nagdidikdik ako ng cumin and coriander seed. Finish. Transfer. How is it? Nice. See? So easy, right? It's easy to make that. So, ayan. Kanina kasi, di ba, maputi-puti pa. So, binoil ko ulit siya. Tapos, nilagyan ko ng, anong tawag doon? Ng vinegar. Ayan, may nakuha pa akong konti. Ayan. Okay. So, ito na yung nakuha natin. Mula sa 1 liter na spoiled. Yung panis na gatas na nabili ko. Kanina, di ba, din ako ulit. Naglagay ako ng may natirang, anong tawag doon? Meron pang konti. So, puti pa yung kaninang whey. So, nag-boil ulit ako, tapos nilagyan ko ng vinegar. Ayun. So, kung wala kayong, anong tawag doon? Sandali. Kung wala kayong spoiled na gatas, pwede naman yung fresh milk, tapos lagyan nyo ng vinegar. So, ito ang difference. Ito, mamasa-masa. Kita nyo? Ito yung natural na panis. And ito yung tuyo. Tuyo siya, oh. Tingnan nyo, oh. Ayan, ganyan siya katuyo. Ito yung may vinegar. Ganito ang kalalabasan pag natural ang pagkapanis niya. Medyo malambot. So, para mag-ano siya, lagyan ko ng konting powder milk para maging dry. Ayan. And then, i-mix lang natin. Kailangan nating ma-achieve ang maibilog to. Yung parang ano siya, bilo-bilo, ganon. Okay, bilugin ko lang to. Balikan ko kayo maya-maya. So, ayan, pag ganito na yung texture niya, yung smooth na siya, pwede na natin siyang bilugin na parang bilo-bilo. Okay, ayan. Ilan ang nagawa natin? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nakagawa tayo ng 12 pieces sa 1 liter. Luto na natin. So, gawa na tayo nung arnibal kung tawagin. Yung matamis. Sugar. Yung sugar dito malalaking butil. And then water. Tapos, open ang fire. So, lagyan ko din itong cinnamon. Dapat cinnamon powder, kaso wala ako, kaya ayan na lang. Buo. Okay, pag ganitong kumukulo na, pwede na nating ilagay itong binilog-bilog natin. Coveran natin. Pakuluin natin ng 10 minutes. Tingnan natin. Nalusaw! Bakit kaya? Siguro dahil malambot.
Dapat ano to eh, bilog-bilog. Hala. Tikman nga natin. Bakit ganito ang aking rasgula? Epic fail. Kalasan niya na, na-achieve ko yung lasa, pero hindi ko na-achieve ang circle. Next time, epic fail. Epic fail sa shape, pero sa lasa, perfect. Sarap. Try nyo, baka ma-perfect nyo yung pagkabilog, kasi dapat dry siya. Kaya lang yun sa akin is wet, yung nakita nyo kanina, kaya siguro nag-scattered. So, ayun, ito ang aming rasgula na hindi bilog. Pero, yung lasa niya is, rasgula. Okay, kain na kami ng dinner. Ito ang aking aloo paratha. Si Cham kakain with yogurt. Hinintay niya pa naman to. Ganito siya. Oh, andali, pakita ko sa inyo. Nag-scattered ba? Ayan. But anyway, kalasa niya naman. Mas masarap to pag malamig. Pero pwede rin kainin ng cold. Kain tayo. Oh, I think you cannot eat yogurt and with this milk. No, you will have stomach pain. Why? Who said? Yeah. Not nice that one. Sabi ko bawal yung yogurt at saka yung milk. Diba? Bawal yung pagsabayin siyang kainin. Ginawa, nag-search. Nag-google kung totoo. Pero tingin ko bawal. What it says. Sarap. Consuming yogurt and milk together is safe for most people and is a common practice, often enjoyed in smoothies and other dishes. However, some traditional or Ayurvedic beliefs suggest avoiding the combination. So that's traditional. But maybe you will have stomach pain. Nah, no worries. Ang sarap pa rin. Kahit hindi siya bilog, promise. Try nyo. Siguro wag nyo na lang lagyan ng powdered milk kasi sabi niya, powdered milk dissolves in hot water. Kaya siguro na-dissolve. So, pag gumawa po kayo, wag nyo lagyan ng powdered milk. Ganito lang siya. Baka sakaling magbilog talaga siya ng as in yung bilo-bilo. Pero ang sarap. Okay, ayan. Tapos na kaming kumain. And na-enjoy naman namin yung pagkain. Parang ang daming particles na lumilipad. Anyway, na-disturb eh. Ayun, tapos na kaming kumain. Na-enjoy naman namin. And nasarapan naman kami doon sa rasgula. And kahit na epic fail ang shape, pero na-achieve naman yung lasa. So, medyo naubos na siya. Konting-konti na lang yung natira. And then, nandito ako kasi kwentuhan muna tayo ng very, very, very light. Daming very, no? Kwentuhan muna tayo ng very light bago ako matulog and bago ako magpaalam sa inyo. Bago natin i-close ang video na ito. So, update ko lang po kayo na lumabas na ang ex-Prime Minister na si Oli. I think, hindi naman siya galing ng ibang bansa. So, parang nag-stay lang siguro siya dito kasi nag-issue na siya ng statement na ang sabi niya ay hindi ang gobyerno niya or hindi siya ang nag-utos na mamaril ang mga pulis. So, tingnan natin, ongoing ang investigation. And, ayun nga, sa nagdaang kaguluhan is, may mga nakasali talaga na iba ang hangarin, kaya lalong nagkagulo. Kaya yun. So, hopefully, after ng investigasyon, managot ang mga dapat managot. And, ayun. So, and then, parang anong tawag nito? So, hindi natin kasi alam kung inutos niya ba talaga or hindi. So, titingnan na lang natin. Kasi minsan, alam niyo na parang sa Pinas, di ba? Alam niyo yung booking na, tapos bigla, hanggat lulusot, magpapalusot yung mga politiko. Yung nangyayaring hearing ba? Parang nakakairitang panoorin, 'di ba? Kasi alam niyo yung booking na magpapalusot pa tapos yung mga palusot nila hindi pa mag-asawa sila tapos hindi nila alam kung nasaan yung isa't isa. Hindi kung nasaan kung ano yung ginagawa, kung ano, iba pa yung palusot ng isa, iba yung palusot ng isa. Yung ganun ba, 'di ba?
mga politiko. Kaya, hay nako, hopefully, ayun, managot ang mga dapat managot sa mga kumuha ng kaba ng bayan. And alam nyo ba, may chika na, alam nyo ba, noong nakaraang di ba, sinunog yung mga bahay ng minister. Naalala nyo yung sabi ko sa inyo na yung anak ay may-ari ng shareholder ng sa Hilton Hotel. Alam nyo ba yung bahay nila, di ba, sinunog? Sa bahay nila, merong isang space doon, yung parang ginawa nila ng space na ang laman ay puro pera. Attach ko dyan yung link ng video. So hopefully meron pa. Puro pera. Tapos nung nasunog, nagpuntahan doon yung mga newscaster or yung iba. Nakita nila nagkalat yung pera doon sa sa nasunog na bahay. Isang buong kwarto, puro pera ang laman. Imagine, di ba? Grabe, para nagpagawa sila ng isang secret space or secret door or secret room. Ayun. Pagawa sila ng secret room para i-imbak yung pera doon. Ay nako, grabe talaga. So anyway, ayun lang chika ko sa inyo today. So, muli, maraming salamat sa panonood nyo sa akin sa araw na ito. And maraming salamat po sa bawat comment, like, and shares ninyo ng aking mga videos. At higit sa lahat, sa mga hindi po nag-i-skip ng ads, sobrang thank you po sa inyong lahat. Sa mga bago po sa aming channel, welcome to SL Nepal Family. And sa mga hindi pa po nakasubscribe, baka naman po pwedeng pakiclick ang subscribe button below at ang notifications bell na din para updated kayo sa aming mga bagong videos. So hanggang dito na lang po muna. See you tomorrow. Good night everyone. Bye-bye. God bless. Ginagawa mo! If you like this video, please consider subscribing to our YouTube channel, SL Nepal. Thank you for watching. Have a nice day.